Completion Run! Fighting Maroots! Isaw! Sunken Garden. Lantern Parade! Uta! Puso! UP! Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may uta. Kwentuhang may puso. UP atin to! Isang mapagpalayang araw mga kasali, kwentuhang utak, kwentuhang puso. Ito po ang UP Atin To. Ako po si JJ Malate. Hatid po ng DZUP 1602 ang isang spesyal na seryeng Suri, Krisis sa Gitnang Silangan dito sa UP Atin To. Sama-sama po nating pag-usapan at suriin ang mga magkakaugnay na issue sa likod ng kasalukuyang tensyon sa Middle East at kung paano ito umaabot at nakaaapekto sa konteksto ng Pilipinas. Kasama ang iba't ibang kolehiyo, unit at tanggapan ng Universidad ng Pilipinas, makikisali sa ating kwentuhang utak at puso ang ating mga inimbitahang panauhin upang mas maunawaan at mapalalim ang talakayan sa mga usaping ito. Kaya naman mga kasali, ipadala ang inyong mga komento, mga tanong sa comment section ng ating DZUP Facebook at YouTube channel. Tayo po ay napapakinggan sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo, audio streaming sa dzup.org. Ako po si Almira Mendoza. Pwede kayong makisali sa ating usapan sa pamamagitan ng pagsagot sa ating Share Mo Yarn Question of the Day. Saan mo pinakaramdam ang epekto ng krisis sa gitnang silangan o Middle East? Again, ipadala po ang inyong mga kasagutan o komento sa comment section ng ating Facebook at YouTube Live. Para po sa bagong episode ng ating seryeng Suri, Krisis sa Gitnang Silangan sa UP Atin To, pag-usapan natin ang isang mahalagang usapin. Mula po sa lumalawak na sigalot sa pagitan ng Israel at Iran hanggang sa mga epekto nito sa ekonomiya at seguridad ng iba't ibang bansa, lumilitaw ang isang mahalagang tanong. Ano nga ba ang papel ng scholar ng bayan sa panahon ng krisis? Hindi rin naman nga hiwalay ang Pilipinas sa ganitong usapin, no? Sa pagtaas ng presyo ng langis at bilihin at sa patuloy na pag-asa ng bansa sa imported na enerhiya mula sa Middle East, nararamdaman natin ang epekto ng mga pangyayaring tila malayo pero malapit sa ating araw-araw na buhay. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng kabataan, mga scholar ng bayan, bilang maging mapanuri, mulat at may malasakit na mamamayan. Sa panahon ng krisis, hindi sapat ang pagiging updated lang. Kinakailangan din ng pag-unawa sa mas malalim na konteksto at ang kakayahang magtanong at ang paninindigan para sa kapayapaan at katarungan. Kaya ang tanong natin mga kasali ngayon, sa gitna po ng ganitong krisis, paano ba inuunawa at naipapahayag ng mga kabataan o ng mga scholar ng bayan ang kanilang mga pananaw? Sa mga usaping tunay na tumatama sa sambayan ng Pilipino, kumusta na nga ba ang mga kabataan? Para mas mapalalim pa ang ating talakayan, makikisali sa ating usapan si Dr. Francis Rico C. Domingo, mula sa Department of Political Science ng University of the Philippines, Diliman. Si Dr. Domingo po ay isang associate professor na nagtuturo ng international relations sa undergraduate at graduate level. Ang kanyang research interests ay nakatuon sa military strategy, digmaan at papel ng teknolohiya sa pandaigdigang ugnayan. Naging bahagi rin po si Dr. Domingo ng De La Salle University at naging teaching fellow sa Victoria University of Wellington sa larangan ng cybersecurity at international relations. Noong 2025, natapos niya ang International Visitor Leadership Program for Cybersecurity Policy ng US Department of State. Hello Dr. Domingo, welcome to the program. Maraming salamat po sa pagsali sa amin sa suri na ito. Bati po kayo sa ating mga kasali. Yeah, magandang hapon JJ and Almira. No? Salamat sa imbitasyon. Magandang hapon sa mga nanonood sa programa ninyo. Thank you so much, sir, for joining us today. Simulan po natin ang ating kwentuhang utak at puso tungkol sa Suri, Krisis sa Gitnang Silangan. Siguro before we get into the Middle East crisis, gusto naming mag-zoom out muna a bit, Dr. Domingo. Siguro let's situate muna the role ng mga kabataan. From your perspective, Dr. Domingo, how would you describe yung pakikilahok ng mga kabataan in social and political issues today, yung participation? And how has that changed over time, sir? Yeah, so malawak na yung participation ng mga kabataan. So in this case, ano ba, estudyante, no, UP students, dahil po sa technology, no, nabibigyan na ng mas maraming
options, no? Mas informed na ang mga kabataan ng students, no? Mm-mm. So halimbawa, yung option na mag-comment, mag-post, no, mag-share ng opinion sa social media, which is global in reach, no. At pwede ring may option din na hindi, no, na informed ka pero wala kang, pwede ring hindi ka mag-engage. So mas maraming options compared to well, when I was in in undergrad, no, Mm-mm. mas less technology, engagements, no, less options. So ngayon, pwede kang, hindi lang yung nabanggit nyo na hindi lang yung updated ka, pero pwede kang mag-comment, Mm-mm. pwede mong ibahagi yung opinion mo, pwede mong pag-usapan with different people around the world, Mm-mm. right? So that's, the point of social media. Yun yung mas, I guess, positive, no? Ang challenge naman, or some put it negatively, no, ay napakarami yung amount ng impormasyon. So Opo. paano natin malalaman kung ano ang credible tsaka hindi? So kung kabataan ka, estudyante ka, no, presumably meron kang training, no, or meron kang kaalaman para mag-discern. Pero for most, no, hindi mo naman bubusisiin lahat yan eh, unless talagang seryoso ka dun sa issue na gusto mong sundan. Mm-mm. So accessible ang information pero napakadami. So yun yung challenge, or mas the downside, no. Alin dun yung paniniwalaan mo. So may extra steps pa dun para malaman natin kung ano yung impormasyon na useful para sa atin. Opo, kahit iba na yung panahon, ramdam pa rin na merong boses and may puwersa pa din yung mga kabataan sa mga issue. Is there a difference po, Dr. Domingo, in the way yung mga kabataan ngayon participate today compared sa mga previous generations? Kanina may nababanggit po kayo na compared sa way of participation ninyo before, ibang-iba na talaga siya. Iba, mas mabilis yung pagkalat ng, for example, ng impormasyon. So, yung decision point mo, mas mabilis rin. So, for example, kung may mass action, no, whether, halimbawa, 25 years ago, meron namang SMS, no? Pero mas mabilis na ngayon dahil cyberspace ang ginagamit Yes. natin, so internet. So, mas mabilis kung kailangan mo, kung ang usapan mag-mobilize, kung ang usapan magkita, halimbawa, mag-usap muna, no? Mas mabilis yung from a practical standpoint, mas mabilis yung coordination. Kung ang usapan naman ay mag-discuss muna, no, hindi mo naman kailangan magkita na mismo face-to-face, meron kang option magkita online. So kahit wala, let's say, sa Manila yung mga kasama mo, pwede kayo mag-convene, no? So malaking bagay yun kasi wala namang limit. So for example, ang limit mo lang siguro yung subscription mo sa online platforms. Right? Yun lang yung limit. Pero otherwise, saka yung internet access, no, na increasingly nagiging mas accessible naman. Pero yung in terms of yung paraan para mag-engage, no, sa, for example, pag-usapan yung Middle East crisis, yung energy crisis, no, makilahok sa mga discussion, mas marami ng paraan ngayon because of technology, but also because of I guess exposure to global events, no, mas exposed na yung kabataan. Hindi na lang domestic ang focus natin, mas marami na tayong nasusundan globally in even real time, no. Hindi na wala na halos walang delay, actually no delay, given our technology. Ayun nga, real time na nga yung Yes. pag-consume ng information ng mga kabataan natin ngayon. And na-mention niyo na po, Dr. Domingo, yung nangyayari sa Middle East, kung paano nakakarating yung information ng mas mabilis sa mga kabataan dito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan po, paano ba karaniwang nauunawaan ng mga kabataan yung digmaan at yung global crisis, particularly sa Middle East po? Mhm. Yeah, so una, tanungin mo natin saan ba nila nakukuha yung impormasyon. So media, so una mainstream media, maraming forms of media. So DCUP is one example, no. So kung mainstream media, meron dalawang dominanting narrative or interpretation na binibigay yan. So yung una, so pareho silang nagsasabing threat ang Iran. So yun ang lumalabas na dominante, no. So isang rason kung ba't siya threat dahil gusto niyang gumawa ng nuclear weapons. Ang nuclear weapons ay very powerful. Marami siyang pwedeng devastating, marami siyang pwedeng patayin na tao. For example, ginamit yun, no. That's one, no, nuclear weapons, yun ang isang
interpretasyon na kung bakit nagkaroon ng conflict, no? So yung pangalawa, yung Iran rin ang focus, pero ang issue dito ay yung Iran hindi democratic. So ito authoritarian ang Iran, yung regime ay nagbibigay ng instability sa Middle East. So kailangan siyang ano ba? Kailangan may pushback, ano bang may pushback, kailangan may intervention dahil ang sinasabi dun sa narrative, no, that is around mainstream media ay may magkakaroon ng mas malaking conflict kapag hindi nag-intervene at this point, no. So yun yung dominant narrative, whether maniniwala tayo doon or gusto pa natin mag-research, no, nasa atin na yun. Pero yun ang lumalabas at least nung I think day 67 na ngayon yung gera. So 67 days ago yun ang lumalabas, no. Pagkatapos nung first week may mas marami ng ibang narratives, no. Syempre lumutang na yung role ng Israel after a few days, no. Tapos ngayon mas marami na talagang lumalabas na justifications or reasons kung bakit nagkakaroon ng ba't tuloy-tuloy lang ang conflict, no. Tapos lumabas na diyan yung oil, no, yung Strait of Hormuz, no, na isang tipping point, no, para sa struggle, no, sinasabi okay yung oil pala yung isa sa mga rason kung bakit Yes. sila actually nagka-conflict. So yun ang dominant narratives o yung mga interpretasyon tungkol sa nangyayari ngayon. Ayan. Given po yung itong dominant na narratives, no, kung ihahambing po ba dun sa ibang mga karaniwang issue or karaniwang global issues na nakikita ng mga kabataan or na-encounter ng mga kabataan sa social media man or sa mga balita, ano po yung siguro meron bang natatangi or naiiba sa katangian ng Middle East crisis or yung Middle East tension? Mas malalim ba siya? Parang ang dami kasing factors na nagpe-play, tama po ba? Yes. Tama. Mas malawak siya dahil hindi lang naman military conflict of use of military force to. Ekonomiya na nadamay at para sa Pilipinas, no, very crucial. Marami tayong kababayan sa Middle East. So yun yung I think yun ang isa sa mga pinaka-crucial na kailangan banggitin. No? Marami tayong overseas Filipino workers sa Middle East. Sila ang pinakaunang apektado, no, bago mo pa mapag-usapan yung mainland, no, yung Pilipinas, no. So sila malaki ang threat sa kanila, sa buhay nila, no, dahil maraming collateral damage, for instance, no. Marami rin tayong OFWs na nasa mga ships, mga vessels, no, oil tankers. So napaka critical rin yung sitwasyon doon sa oil tankers, no, ships that are now in the Strait of Hormuz. So malawak yung sakop nung conflict sa Middle East, kaya nabibigyan ng pansin, kaya hindi siya basta-basta. I mean, I don't think it's going to mawawala siya sa focus, no. Maraming ibang issue sa atin sa Pilipinas, pero dahil marami tayong concern sa Middle East, no, energy, OFWs, may mga kamag-anak tayo baka nakatira doon, hindi naman necessarily OFWs, no. Hindi siya basta-basta mawawala sa news reporting. Opo, malalim and layered din kasi yung pinagmulan, 'di ba? And nandun din po yung komplikadong geopolitical dynamics and even yung geographically distant, pero meron pa din siyang local na effect. Ngayon, Dr. Domingo, very visible and vocal yung mga kabataan when it comes to speaking out about this crisis. Merong mga forums, may mga mobilizations, even yung digital activism na tinatawag, pati po yung merong mga awareness and information campaign. From your perspective, papaano nyo po siya ina-analyze yung ganitong way of engagement ng mga kabataan? Papaano nyo to, Dr. Domingo, sinusuri? Yeah, so magandang tanong yan kasi research ko nga ang cyber, so mahigit 10 taon na ako nag-investigate ng mga ganyan na phenomena, no, yung mostly interstate dynamics, pero yung binabanggit mong online activism, no. So yung internet, yung cyberspace na tumatakbo sa cyberspace, na internet is part of cyberspace, is a new space environment where citizens, kabataan, students can actually express their opinions, their views, no. So nadagdagan lang ng isa pang
no? Bagong environment na isa pang layer, no, kung saan pwede nilang express yun, and it's quite unique, no. For example, yung anonymity, instantaneousness na binibigay ng digital technologies through cyberspace, no. So yeah, so ako tinitingnan ko siya as an extension of political activism o political activities offline, no. So yung nakikita natin sa dilemma, nakikita natin sa wider domestic politics sa Philippines, no, nagsispill over yan sa internet, nagsispill over yan online, right? So merong mas consequential, no. So for example, yung sinasabing um, mas agresibong nag-shutdown ng websites, nag-shutdown ng internet access, no. Pero yung generally activism, ang tawag nga diyan hacktivism, no. That is an extension of online offline traditional political activism that we see in a thriving democracy. Opo. Important din tignan, Dr. Domingo, kung saan kung hanggang saan napupunta yung engagement na yan. Itong tinatawag na digital activism, mas ano ba, parang mas nasusustain ba siya ngayon ng mga kabataan kung susuriin po natin? Siguro mas maraming, again, no, yung sinabi ko sa simula, options. Una-una, kung alam mo yung ginagawa mo, mas, meron kang paraan maging mas anonymous compared sa actual traditional, political activism, 'di ba? Kasi doon, obviously, marami ng surveillance systems ngayon, no? So online, no, meron pa rin naman paraan, at least pahirapan attribution is the main challenge, no? Pahirapan ng attribution, no? Hindi naman kaya ng ano ba, mga gobyerno, no, generally mag-attribute, no. May kapasidad sila mag-attribute, no, through cybersecurity capabilities. Pero may challenge doon, no. It takes time, it takes persistence, no. So yun, anonymous ka, no, kung tingin mo may threat sa buhay mo, o tingin mo may problema sa, kakaroon ka ng tension, no. So mas lalakas loob mo when you use online mechanisms, online platforms, no. Mas mabilis rin kumalat, no? Pangalawang dimension yun. Tapos pangatlo, persistent, no? So for example, kung hacktivist, usually hindi sila natutulog. Alam mo, tuloy-tuloy lang yung pwede silang gumamit ng AI, pwede silang gumamit ng bots, no? Of course, marami dito baka borderline illegal. May ganun na depende siguro kung anong ginagamit mong software, no? But the bottom line is mas marami talagang options if you talk about political activism online. Ayun. Given po na parang ang hirap din kasing pag-usapan yung regulations, 'di ba? Kung i-regulate ba yung cyberspace dahil nga merong mga ganitong potential possibilities na merong maging borderline illegal na yung mga activities. Parang kung ibabalik po natin sa mga scholar ng bayan, sa mga kabataan, ano po yung responsibility ng kabataan, ng scholar ng bayan sa pakikilahok sa ganitong discourses and to make sure na tama and accurate yung mga information na nilalabas natin and hindi tayo nakaka-contribute dun sa kumbaga misinformation, disinformation na kumakalat, and very prone nga yung public dito. Yeah, maganda yan, no? Very crucial yung tanong mo. I think yung nabanggit ko kanina, no, extension kasi siya ng traditional political activism. So so bago siya in a sense na may technology kang ginagamit, pero it's still political activism. So sa akin, firstly, no, hindi naman porket online wala na siyang policies and norms na sinusundan. So sa akin, pinaka-basic, no, may code of conduct ang UP students. Hindi po ba? Meron tayong code of conduct. I think 2012 yun. No, may student handbook rin, no. So lahat naman na nakasulat doon applicable sa kilos mo online, no. So magiging complicated pag hindi ka naging anonymous ka, no. Pinili mong gawin 'yon. Pero sakop ka pa rin dapat ng code of conduct, no, yung ginagawa mong activities online. So I think isa pang kailangan banggitin, ano ba yung objective
activities na ginagawa natin, no? So, bawa mag-express tayo ng opinion, mag-express tayo ng ng ito sama ng loob or may gusto tayong issue na i-surface, no? So, kailangan ang effective online campaigns, no? I mean, political campaigns, no? Malinaw may malinaw na objectives ka in any political campaign actually. Online is just another platform. So, aside from the code of conduct, dapat malinaw yung objective mo, no? Kasi iba yung um, hacktivism sa just plain just irritation, no? So for example, denial of service, no? Kasama sa activism yun, pero may ginagawa yun for a reason. Kaya ka nga hacktivist eh, no? Activism online. Ngayon, kung ginagawa mo lang yun dahil trip mo, mukhang hindi yun yung political activism na gusto nating objective. Opo. Malaking factor na ngayon, Dr. Domingo, yung social media sa paghubog ng pananaw ng kabataan kasi napag-uusapan na natin, ito na rin yung nagiging primary source ng information and yung mga narratives and even perspective about, for example, itong ang digmaan. Malaki, halos primary lens na ng mga kabataan ng social media pagdating sa pag-unawa ng mga gantong krisis. Gaano kalaki yung papel po ng social media sa paghubog ng kanilang pananaw tungkol sa digmaan? Does this encourage deeper understanding po ba or mas nagiging reactive at surface level ang engagement? Yeah, consequential yung social media. So, yun nga, nabanggit ko nung umpisa, dalawa yan, no? So, yung mas positive orientation ay mas marami kang impormasyon na masasakop, no? Napakaraming options na pwede mong kunin. So, ano ba yung sinusundan mo, for example, na pages, media outlets, source of information, prominent personnel, world leaders, kung geopolitics ang usapan, geoeconomics, di ba? Marami ka options, no? Pero dahil may platforms, unfortunately, hindi natin mabagitin ko ulit, hindi na sila nagpa-fact check, no? Gusto ko ipasok yung napaka-importanting mechanism na yun, no? Fact checking, no? Hindi na, may ibang platforms, hindi na sila nagpa-fact check, no? Napakarami namang impormasyon na pumapasok, hindi na natin alam kung ano ang credible tsaka hindi, no? So, halimbawa, kung pag-usapan mo yung UP students, scholar ng bayan, no? Tingin ko yung fact checking para sa kanila, o para sa atin na taga UP, ay standard SOP, no? Kasi nag-aaral tayo, no? Inaalam natin whether it's a GE, hindi naman lahat political science ay inaaral. For example, no, so marami tayong GE subjects, for instance, no, na napag-aaralan yan. So, nabibigyan tayo ng mas precise, mas informed opinion about current events. So, yung social media, no, ideally dapat force for good sana yan. Pero dahil nga na-abuse siya, no, may usapan tungkol sa internet, a free and open internet, no? Ang mga demokrasya naglalaban niyan, free and open and secure actually internet, no? So hindi ka dapat nag-regulate, hindi ka dapat nag-censor, no, ideally, no? Pero paano nga pag inabuso, which is the case, no? Kung ano-anong nilalagay na impormasyon na hindi naman credible, na hindi naman tama, no? Yung nabanggit ni Almira kanina, yung misinformation tsaka disinformation, no? So sa akin, naaral ko yan, pero from a government o state perspective, ginagawa talaga yan ng gobyerno at against other governments, for instance, no? As an option to advance their foreign policy. Pero kung pag-usapan natin social media, tapos kabataan, tapos civil society, yan bawa, no? Mukhang hindi nakakatulong yung very loose information na hindi naman ma-verify, no? So again, no, the purpose, ano ba yung purpose dito, no? Dahil ba may election, yun ba yung rason ko, but ayan, so kailangan malinaw yung purpose natin for these types of engagements. And given po na, ayun nga, merong, kapag online kasi nga, dahil hindi siya regulated, ang daming impormasyon na nangyayari, ano naman po yung papel ng edukasyon ng mga universities, ng academe, sa paghubog po ng mas malalim na pag-unawa, siguro yung mas critical na pagsuri ng mga kabataan sa mga ganitong issue? Yeah. So,
Yan, nabagay ko na kanina. So yung education ay at the very least para siyang filter, no? Fini-filter, pwede ring lens, no? Parang pag nagsasalamin tayo may lens, 'di ba? Iba-iba yung lens. Filter siguro gagamitin ko. So education ay isang filter, no? Tinutulungan ng mga estudyante o tinutulungan tayong nasa sa university dahil education nga yung preoccupation natin, no, para mag-evaluate, no, pag-isipan ng mabuti, no, maging critical dun sa binibigay na impormasyon. Ang dami, napakaraming justifications, reasons, no. For example, yung mainstream media, no, may kanya-kanyang agenda rin naman lahat yan, no. I mean, as far as media is concerned, no, I mean, we would like fair, impartial coverage, no. Pero again, a lot of these media outlets are businesses, right? So kailangan rin natin pag-isipan ng mabuti 'yon, no. So ang gagawin natin, makikinig tayo sa iba-ibang outlet, no, para mas marami tayong marami tayong sources of information, tapos pwede tayong dahil sa training natin o sa natutunan natin sa whether sa course natin or sa experience natin sa UP, no, so pwede siyang makatulong mag-evaluate, no, ano ba ang agenda nitong media outlet na to, bakit ganito yung coverage niya, right? So ano yan parang kagaya ng sabi ko nung una, it's, parang SOP na if you're, if you're a student regardless of your course, no, because you had, training GE subjects, for example, no, trains you to think critically, no. May research training ka na rin kahit ano namang course yan. Lalo na sa UP, wala namang course na walang research component, no. So, meron ka nang by default, no, training kung paano kung paano evaluate ang nakukuha mong impormasyon. Kasi marami yan eh. Maraming kwento, no? Iba pa yung pinag-uusapan mo syempre sa bahay, sa mga kaibigan mo, sa community. So, all these considered, no, you are in a position, pag scholar ka ng bayan, position to evaluate this properly and then formulate critical opinions, no, about this, no, mas informed, mas critical, no, hindi yung okay siguro naniniwala na ako na masama yung Iran, no, perhaps masama yung may ginagawa silang hindi maayos, no, pero sila lang ba, halimbawa, no, so kailangan natin tingnan yung different angles. Opo. Napag-uusapan na natin, Dr. Domingo, yung pag-frame and pagproseso sa loob ng, for example, ng mga academic spaces, yung ito pong krisis sa Middle East. Dito sa UP, punta tayo sa University of the Philippines bilang nandito rin ang mga scholar ng bayan. In your case, Dr. Domingo, how do you help your students understand itong mga katulad sa usapin po sa krisis sa Middle East? Well, sa akin kasi, swerte kasi tinuturo ko to. So, naka-enroll yung students ko sa course, no, International Relations. So, sa akin, ang umpisa kasi namin, may iba-iba kaming sinasabing theories and concepts na pinag-uusapan, no. So, iba-ibang aplikasyon yun. So, yung theories and concepts na yan, iba-ibang, para siyang mga lenses. Iba-ibang lens yan kung paano tingnan yung mundo. So, halimbawa, may maraming dumating na impormasyon tungkol sa nangyari, no. So, pwede mong gamitin yung theories and concepts na to para i-interpret yung bago na namang incident, no? Bakit may blockade, for example, no? Or pwedeng hindi. Kasi hindi siya nakakatulong. So, yung gano'n na assessment, na makukuha mo lang yan sa, sa aside from education, no? Sa pagsunod, develop ng sarili mong opinion, no. So, siyempre aralin mo muna, develop ko sarili mong opinion, i-sharpen mo yung pag-iisip mo tungkol dun sa nangyayaring conflict sa Middle East. So, mas formal yung approach kasi nga it's a course, no. Pero marami rin naman sa binibigay kong babasahin ay hindi necessarily academic. Pwede siyang opinion editorial, pwede siyang podcast, pwede siyang minsan may tinitingnan kaming world leaders, nagba-vlog sila, halimbawa, right? Or nagti-tweet. Pero syempre, yung tweet, no, yun na lang yun na lang may ano na tayo doon may concern na tayo doon 'di ba? Nauna yung tweet halimbawa sa foreign policy ng actual na bansa, 'di ba? So parang nagiging magulo. So yung mga ganun na dynamics tinitingnan natin.
Opo. Napag-uusapan na natin, Dr. Domingo, yung role ng schools and ng academic setting, itong mga spaces for critical thinking and discourses. Pero hindi lahat ng spaces ay as open and as critical as UP. Paano naman kapag yung mismong spaces na ito ay nagiging limitado or constraint? Kasi if we see academic spaces as important venues para sa discussion and critical engagement, nagiging concern din po kung ano yung nangyayari kapag nalilimitahan yung freedom within the spaces. Anong effect nito sa mga scholar ng bayan or sa mga estudyante, sa mga kabataan po? Well, generally, so sa UP, alam naman natin yung potential effect, no? So pag nag-restrict ka, I mean, meron namang online. Tapos meron rin namang ibang mechanism, so mas protest, for example, no, yung actual traditional protest, pwedeng online, offline. Sa ibang universities na mas restrictive, no, I mean, yun nga, yung binabanggit natin earlier, no, yung the internet, no, through cyberspace is really well, it's a game changer, particularly for for people to express their opinions, views, no. Kung sana, yun lang yung purpose niya, 'di ba? Kasi ang downside doon, naabuso siya. But yun nga yung point, no? You can't, hindi naman, nothing is perfect. It's always usually double-edged. No, so meron siyang yung if you're restricted, for example, hindi niyo pinag-uusapan sa classroom, hindi niyo pinag-uusapan sa university, sa community niyo, lalabas at lalabas yan sa ibang platforms. Right? So ang problema doon, pag lumabas sa platforms 'yon, dahil wala ngang fact checking, yung karamihan, no, paano mo alam kung ano ang papakinggan mo? So doon papasok yung education, tas yung experience mo, no. So yeah, so yung restricting, yung regulating, no, will find its way. We've seen this find this way to release, or for students, for younger people, or for people in general, to actually share their sentiments, their opinions. So nakikita natin to sa karamihan ng authoritarian regimes, no. So halimbawa Russia and Iran, lalabas at lalabas yan eh. No, ang tanong doon, paano mo i-manage, right? Kasi siyempre hindi naman natin gusto violence and revolution. Hindi yun favorable para sa atin. Opo. And isa din sa mga lumilitaw na concern and challenge sa mga kabataan, Dr. Domingo, kung may hesitation mismo mula sa mga educators dahil sa risk or sensitivity ng usapin, how should they, kumbaga parang, paano ipoposition ng mga estudyante or ng mga kabataan yung sarili nila kapag ganun po yung sitwasyon? Yeah, so halimbawa kung kung wider siguro sa wider academic community, kasi sa UP usually ang process naman pinag-uusapan yan eh, tas meron debate, nagiging contentious o hindi, no. So hindi ko nakikita na yung restrictions masyado, no. So sa labas halimbawa, no, so for instance, ang isang polarizing issue, for instance, no, na pwede natin bigyan ng pansin related to the Middle East would be the Israel and for example, Palestine issue. Diba? So, ang tanong ninyo, halimbawa, pag hindi yan pinag-uusapan ng mga teachers, ng mga, yung institution mo ay hindi malinaw dyan, and yet you're a university, you're a higher education institution, no? Doon nagkakaroon ng, kung estudyante ka, you would take it upon yourself to do your research, no? Ikaw mismo maghahanap ng paraan para maggawa ng informed opinion. Kasi yung teachers mo, yung institution, no, nagkakagulo na, nagkakaproblema na sa Middle East. Pero kayo, hindi malinaw kung ano kung may stand man kayo, kung kailangan magka-stand, o kung hindi man, meron ba kayong productive discussions about it, diba? Kasi maraming Pinoy, for instance, sa Middle East, so paano yung ganun, baka may kamag-anak ka pa doon, halimbawa. Or kung hindi man, bakit, yung energy crisis, no, is it being connected to what's happening? No, kung walang ganun na discussion sa institution nyo, if you're a student, then eventually you will really have to find a way, and usually students too, no, because of the available resources, to develop their own opinion, no. So kung critical yung opinion mo, hindi, yun ang medyo mahirap kasi wala ka namang kausap kung hindi yan pinag-uusapan. Wala man lang public forum sa inyo, hindi wala man naman siguro elective or maybe a course that deals with it, no. Kahit sa GE baka hindi na pag-uusapan masyado. So
that is where the student usually takes the initiative. Opo. Ayan, mga kasali, will be right back after a quick break. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy pa rin po natin ang ating usapan at pagsuri. Kasama pa rin po si Dr. Francis Rico Domingo, Associate Professor mula sa Department of Political Science dito po sa UP Diliman. Maaari pa rin po kayong magpadala ng inyong mga komento o tanong sa comment section ng ating Facebook at YouTube Live dito sa DZUP. Ito pa rin po ang UP Atin To, kwentuhang may utak, kwentuhang may puso sa DZUP 1602, kasali ka. Ano daw ang nangyari sa Lata pagpasok niya sa Universidad ng Pilipinas? Naku, ibang bungad to, mama. Si Kuya Mark, napapakamot sa atin. Ano ba nangyayari sa Lata? Eh di na, UP. Isang magandang reunion ang pagbabalik dito sa DZUP Studio. Para saan naman ng kung walang puso? Best part of my education is my life in UP, and I'm very proud to be from UP. Hindi mo naaapakan yung karapatan niya. Your idea of a strategy will be as good as any. Produced it with compassion, with feeling, and with integrity. Then those stories have been worth doing and sacrificing for. Lumalalim, lumalawak yung pananaw natin sa media at komunikasyon. Lahat tayo may kakayahan, lahat tayo may masasabi. Kasali po kayo sa ating talakayan. Sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo, Sa audio streaming sa dzup.org. Sa Facebook page at YouTube channel ng DZUP. Abangan pa po ang iba pa pong episode sa bagong kaalaman ngayong tanghalian. Kwentuhang may utak, Kwentuhang may puso. UP Atin To. Ha? Ano to? Hello? Friend, ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nahak ka ba? Libre kumonek sa Wi-Fi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka. Para po! Dito na lang tayo. Pwede ba dito? Okay lang yan, para mas maikli lalakarin. Ayun, tapos kagabi, text ko ulit si Crush. O tapos? Tapos, inamin ko na crush ka siya. Tapos sabi, Bitin ba? Mas malungkot naman kung mabibitin lang ang buhay mo dahil lang hindi ka tumawid sa tamang tawiran. Gumamit ng mga footbridge o kaya naman ng pedestrian lane para makaiwas disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. pasok ka rito. Tara sa kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP Atin To. Nagbabalik po ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Ito pa rin ang UP Atin To at nagbabalik pa rin tayo sa ating suri, krisis sa gitnang silangan. Sa parte pong ito ay tutunguhin muna natin ang ating Share Mo Yarn Question of the Day. Saan mo pinakaramdam ang epekto ng krisis sa gitnang silangan? Tara na, Share Mo Yarn! Share mo yarn! Hello, I'm Samantha Grace Farias from BS Community Nutrition, 3rd year. So, as a student, nararamdaman ko siya especially sa usapin ng commute kasi ako personally nag-aangkas ako or joyride. So, though hindi pa naman siya ganun tumataas, pero kasi kapag nagko-commute ka, parang mafe-feel mo rin na you have to parang do something for the drivers din. So, ayun nga, hindi pa rin nga nagtataas yung yung pamasahe. So parang naiipit sila doon, and kapag may sobra ako, ang ginagawa ko na lang is kahit na medyo pricey na yung pamasahes kapag ka sa mga joyride or angkas, I try to give kahit magdagdag ako ng 5 pesos or 10 as much as possible para at least
for in that way nakatulong na rin ako for the drivers. Ayun lang. Ako po si Zai, second year from BS Community Nutrition din. So siguro yung pinaka effect talaga nung crisis sa Middle East para sa atin na obvious talaga is yung pagtaas ng presyo ng gas. Though hindi tayo directly affected, yung mga drivers talaga, pero as commuters, affected din tayo doon. So, while hindi pa nga talaga nasabi ni Sam na hindi pa tumataas yung pamasahe sa transportation, pero as students and bilang pakiki-empathize na rin sa mga driver, we have to do something about it. So, as students, ang ginagawa ko, and nakikita ko rin siya madalas din sa mga ikot. So, yung mga tao, nakatuwa lang din na pag nagbabayad sila, parang hindi na nila kinukuha yung change nila. Tapos yung mga drivers naman, of course, nagti-thank you din sila. And, ayun, so pag nagko-commute ako, I try to give din sa mga tips para makatulong na din para sa presyo nga nung gas nila. Hello, I'm Riza pa from Polsai. Pinaka nararamdaman ko yung crisis sa Middle East ngayon. Tuwing bumibili rin po ng mga pagkain and sa recent transport strikes, nakikita naman natin na nagkakaroon ng adjustment sa pag-implement ng classes where nag-shift ng online and minsan rin po, yung pagtaas din po nung bilihin sa mga kiosk, which is recently lang na-implement dahil nga po sa pagtaas rin ng mga ingredients and pati ng mga oil and transport. So, dun ko po siya pinaka nararamdaman ngayon. Okay, so my name is Earl. I'm BA Creative Writing student. Siguro my answer would be, well, I feel like it's affecting everyone, but most of all, as a student, syempre yung pag-commute from bahay hanggang sa campus. Minsan, I feel like kasi hindi unified yung policy, no? Parang prerogative sa prof. So, minsan may nagkaroon ng schedule na isang klase lang tas pupunta pa rin ng campus para lang sa face-to-face. So, I think na that has affected me, especially in the past few weeks. Yun, I guess, would be the main concern is regarding transportation. Pero I feel like it affects everyone who is taking, any kind of public transportation here in the Philippines. Ako si Sian Busria, isang estudyante ng Political Science. At ramdam ko ang krisis sa Middle East, kung paano ito naapektuhan tayo bilang mga Pilipino, personally bilang estudyante, sa pagpunta sa school araw-araw sa campus dahil sa mataas na pamasahe at minsan parang kung may kapasidad ako na dagdagan ito, bigyan ng ating mga jeepney drivers o mga tricycle na nasasakyan ko, ginagawa ko, pero at the same time naisip ko na ako rin ay hirap din sa pagtaas ng pamasahe. The same way na sila ay hirap sa pagtaas ng gas at crude. Share mo yarn! Maraming salamat po sa ating mga kasali na sumagot at nagpadala ng kanilang mga kasagutan sa ating Share Mo Yarn Question of the Day. Saan mo pinakaramdam ang epekto ng krisis sa gitnang silangan? Balik tayo sa ating kwentuhang utak at puso. Kasama pa rin po natin sa ating usapan si Dr. Francis Rico Domingo, Associate Professor mula sa Department of Political Science ng University of the Philippines, Diliman. Dr. Domingo, bati ka ulit sa ating mga listeners and viewers. Yeah, magandang hapon ulit. Actually, marami nang nabigay na opinion yung mga ini-interview no. So doon natin makikita yung actual impact sa mga students, no. Pero maganda yung ganitong usapan dahil unfortunately hindi titigil yung nangyayari sa Middle East. So Opo. magandang hapon. Maraming salamat po, Dr. Domingo. Given itong mga na-share ng ating mga kasali, paano natin pwedeng mas encourage yung mga kabataan na mas maging active at siguro mapanuri sa mga diskurso po tungkol dito, for example, sa Middle East conflict? Yan ang kasi kung titingnan mo sa mga sagot nila, no, so usually practical day to day, no. Siguro yung nabanggit natin kanina, isa yung pwedeng paraan, no, yung pag-fact check. Tingin ko yun ang pinaka-crucial. Dahil napakaraming impormasyon na dumarating tungkol sa Middle East. For example, yung pagtaas na lang ng
presyo ng gasoline, no? Meron pang misinformation yan. Unfortunately, nangyayari na mali yung binibigay ng impormasyon. So, yung simpleng pag-fact check, no, simula ka sa mga kamag-anak mo, simula ka sa community mo, no, na hindi mo na ikakalat yung impormasyon na mali or ipa-flag mo yung information na mali. So, fact check yung una. Pangalawa, baka meron tayong mga estudyante na mahilig magsulat, no? So marami namang very young thought leaders or yung talagang mahilig magsulat about current affairs, no? Marami ng platforms ngayon sa UP, marami ng platforms ngayon. Pwede kang magbigay ng critical comments mo or opinions mo about what is happening particularly in the Middle East, right? Tapos pangatlo, no, kung depende, no, pag nag-graduate tayo, matagal pa 'yon. Pero pag eventually, no, after UP, no, baka interesado sila sumama sa magtrabaho sa gobyerno, public service, no. Malayo pa 'yon, mahirap pang pag-usapan 'yan kasi maaga pa. Pero tayo rin naman ang tutulong para gumanda yung bansa natin eh. So public service is, something to government service is something to consider. And now po napag-usapan natin yung sa mga kabataan naman. Kanina po nababanggit na rin natin yung mahalagang role nga ng academe, ng mga universities para maging mas critical, maging mas open, maging mas, yun nga, yung pagiging lens niya or filter, gaya ng nasabi ni Dr. Domingo, dun sa mga information na natatanggap natin sa pagkilatis natin, pagsuri ng nangyayari. Paano po ba dapat or paano pa pwedeng i-empower yung mga academic spaces para magpatuloy na buksan itong mga ganitong diskurso sa kanilang mga classroom para ipagpatuloy, kasi nasabi nyo hindi pa naman matatapos itong krisis. Kailangan patuloy pa rin yung usapan. Paano po natin pwedeng gawin yon sa loob ng university? Siguro wala pa tayo masyadong, to be honest, wala pa akong nakita masyado. Actually, wala pa tayo masyadong public forum. Usually, di ba, may college na magsa-sponsor or may inter-college yan or mismong UP system, UP Diliman, no? Wala pa tayong public forums. Pwede namang series of forums, pwedeng economic, political, social dimensions of the crisis ng Middle East. Wala pa tayo masyadong ganun. Sa UP yun, isang pagkakataon yun, no? So itong DCUP, isa rin platform to, mas nauna pa yata itong diskusyon ninyo, no? Pero yung public forums na napag-uusapan na ng faculty sa ibang with students and all, pero wala pa yung mas institutionalized effort na magkaroon ng public forums sa pinag-uusapan to. So meron ng statement about, I think nabanggit nung mga estudyante na nag-volunteer mag-share sa inyo, no? Na may statement about yung work from home, for example, no, to conserve energy, no? So yung ganun na efforts meron na, pero yung actual critical discussions about what is happening, no? Kasi pag tumigil naman, no, nangangarap naman tayo, no, titigil yan, no? Hope is very powerful. So we hope the conflict stops. No, pag tumigil naman yung conflict sa Middle East between Iran and US and Israel, hindi naman titigil yung conflict generally globally eh. Merong ibang pockets yan, no? Syempre, fingers crossed hindi sana sa Asia Pacific, no? Pero nandiyan na tayo sa discussion na yan, pinag-uusapan na rin yung Asia Pacific. So, yung ganitong nangyayari, no, hindi yan Ukraine at Russia tapos Iran, US, Israel and Iran lang. It will continue, no, in different parts of the world, no, because it's kasama siya sa tinatawag nating great power competition, no, geopolitics yan, no. So kailangan, yung pagpatuloy natin yung usapan, hopefully through, mga public discussions na hindi pa nga nasisimulan actually. Opo, maraming salamat. Gusto naming bumalik, Dr. Domingo, doon naman sa role ng social media. Kasi given na social media is a very powerful tool and talagang source of, yun nga, information, misinformation, diba, disinformation. Parang mahalagang tanungin din po kung paano ito dapat ginagamit ng mga kabataan. Paano dapat ginagamit ang social media, Dr. Domingo, para maging mapanuri at mas maging responsable sa mga impormasyon na lumilitaw sa screen, di ba, ng ating mga kabataan. Yeah, so may ideal way of, yun nga, meron tayong mechanisms for fact-checking. Kaso
So yung mga yung studies, no, yung mga pag-aaral tungkol sa social media and disinformation, misinformation. Marami kasi diyan ang isang factor na nagda-drive diyan sa mga sa disinformation, for instance, yung rason kung bakit nag-share yung mga tao dahil nag-agree sila doon sa content nung sinishare nila. So whether it's valid, whether it's credible, whether it's factual, no, is put aside, no, usually driven by emotions yan, driven by you know driven by lack of I guess understanding in the issue, no. So kaya yan kumakalat, no. Sinasadya yan dahil gusto mong magpahiwatig ng opinion, yung opinion na sinishare mo, the opinion or the set of ideas that you're sharing may not be true, but you're still doing it because yun nga, dahil sa emotions na gusto mong makipagdebate doon sa yung mga tingin mong may disagreement ka doon sa ibang grupo, ibang side sa politics, ibang side on the issue, no, without actually checking or disregarding whether it's actually factual or not. Yun na yung phenomena ngayon eh. What's driving people generally, students are part of that, no, from sharing false information is that it's driven by hindi na ng facts, hindi na ng science, no. It's really emotions and opinions, no. And we're encouraged, di ba? This is last time I checked, no, Pilipinas democratic society pa rin. So ini-encourage tayo mag-share ng opinion, no, mag-formulate ng opinion, di ba? Yun nga yung that's the main agenda. Pero pag yung sinishare mo hindi nakabase sa katotohanan, no, pero gagawin mo pa rin, no, yun na yung concern natin with disinformation and misinformation. Hindi sapat na maging active lang online, Almira, no? Dapat mas nagiging mahalaga kung paano nagiging mapanuri at responsable yung engagement natin through social media. Tama. Ayan, sige, Dr. Domingo, siguro to wrap up po yung ating mga napag-usapan ngayong araw, ano po yung isang mahalagang mensahe para sa mga kabataan, sa mga scholar ng bayan, bilang tinuturing nga po sila na mga pag-asa ng bayan, paano ba dapat ipagpatuloy ng kabataan yung paggigiit ng kanilang papel sa pagiging mapanuri, sa pag-unawa at pakikilahok sa usapin po ng nangyayaring digmaan? Sige, dagdagan natin yung pag-asa, mabigat yun, no? Pag-asa ng bayan. So narinig ko rin yung isa sa mga sinisigaw, no, pinaglalaban, yung konsensya ng bayan. Tingin ko mas useful yun, no. Pag-asa rin, of course, no. Pero yung future kasi is generally the youth, no. Pero sa UP meron yung conscience. So kung konsensya ka ng bayan, no, kailangan mo talaga maging critical. So for example, let's take so may contentious issue recently 2 weeks ago, no. Marinaw naman kung na contentious siya dahil napakarami ng nangyari, no, yung I think yung 19 na namatay doon sa Toboso, no. So halimbawa, kung gano'n ang information environment ang pinag-uusapan, no, paano ba maging critical sa gano'n, no? So meron kang press release from the government, meron ka sarili mong research, no. So very highly emotional, no, highly polarizing tong sitwasyon, no. So sa akin ko ano yung training mo sa research, no, kahit hindi mo gusto yung madiscover mo, doon muna tayo sa kung ano yung kaya mong makuha through your training, no. I mean, you can formulate opinions about conjectures etc. later on, pero ano muna yung kaya nating mapatunayan na meron tayong patunay, no. So halimbawa, yung isa sa mga pwede nating pag-usapan na maging critical tayo, no, ano ba yung role ng military, di ba? Meron tayong external territorial defense, which is the main agenda, narinig nyo na yan sa news, di ba? Yun ang focus natin, maraming taxpayers money nilalagay sa territorial defense, di ba? Pero marami pa ring internal security operations. So doon yung point na pagiging critical, ano nangyayari? Bakit ganun pa rin? Di ba? So pwede tayong patuloy na magtanong, di ba? Base doon sa ganun na sa pangyayari na yun, no? Bakit
anong nangyayari? Bakit kala ko ba ang priority or ang main threats natin external, 'di ba? Kasi hindi naman pwedeng lahat threat. Kasi hindi naman natin kaya lahat dahil wala tayong resources, 'di ba? So yung gano'n na discussion, yun ang pwede nating hindi yan usually pinag-uusapan dahil una sensitive siya. Pangalawa, usually nakatutok tayo sa domestic politics, no? Na importante pero meron rin namang equally important external concerns, 'di ba? So yun ang example na isa pwedeng, konsensya ka ng bayan, kailangan mo maging critical. Opo. Maraming salamat po. Ayan, very important yung pagiging critical and yung responsible, di ba? Maging responsable, maging makatao sa paraan po ng ating engagement. On that note, maraming salamat po sa ating naging panauhin sa araw na ito, Dr. Francis Rico Domingo, Associate Professor mula po sa Department of Political Science, University of the Philippines, Diliman. Dr. Domingo, baka meron po kayong panghuling mensahe? Ay, maraming salamat. Again, very important yung discussion ninyo, yung series ninyo. Sa pagpatuloy ninyo, more power to your program and DZUP. Again, maraming salamat sa invitation. Hopefully, tuloy-tuloy lang yung discussion natin. More, DZUP and beyond, public forums about what is happening globally and linking it with what domestic politics. Yes. Kasi lahat yan critical. Opo. So maraming salamat ulit. Opo. Hopefully ma-meet ka namin, Dr. Domingo, dito na mismo sa studio. Ayan. Magpapatuloy po ang ating pagsuri sa iba pang usapin kaugnay ng krisis sa gitnang silangan at kung paano ito nakakaapekto po sa konteksto ng Pilipinas. Para sa iba pang makabuluhang usapan, bisitahin po ang aming website dzup.org, ilike ang DZUP official Facebook page at huwag kalimutang mag-subscribe sa DZUP YouTube channel. Ako po si Almira Mendoza. Sa pangalan po ng ating mga kasamahan sa programang ito mula sa production team, Almira Cindy, streaming and online team, Johnson, Jean Ednedge, technical team, Kuya Mark, Kuya Ramon, Kuya Raymond, sa ating program director, Ms. Shrel Martinez, at sa aming station manager, Assistant Professor Ivy Claudio. Maraming salamat po. Ako po si JJ Malate at sa DZUP 1602, kasali ka! Kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP Atin to. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka.